Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, DPWH 6 pangayuan sa status report ang DPWH ICDEO sa 4 ka flood mitigation projects sa Iloilo City. Duha sa 15 ka contractors ang flood control project sa pungsod nga gintumo sa presidente. May 4 ka proyekto sa Iloilo City. 3 ka bangkay sa mga lalaki na sapuan sa 2 ka barangay sa Talisay City. Isa sa 3 anay na preso bango sa illegal nga droga. 54 anyos nga babae ginapatian na patay bango sa dengue sa Dumanga sa Iloilo. Ika-14 nga napatay sa dengue sa Iloilo Province subong nga 2025. Malubog nga supply sang tubig sa pila ka lugar sa Bacolod City, pila na kaadlaw nga ginareklamo sa mga konsumidor. Kag Archdiocese of Haro nagpaandam sa publiko na tuhoy sa lalaki nga nagapakuno-kuno nga pari. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 15 ka mga contractor nga may pinakamadamong nga flood mitigation project sa pungsod ginhingadlan sang presidente. Duha sa mga ini may proyekto sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Lapuz Norte, Iloilo City. Kim? Jert, pangayuan sang DPWH 6 ang District Engineering Office ang Iloilo City isang report tuhoy sa 4 ka mga proyekto nga ginauyatan sang 2 sa 15 ka mga kontraktor nga ginhingadlan sang presidente kahapon. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ini ang paandam ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Yazona sa Hulyo 28 sa mga opisyal sa gobyerno nga ginahimo raket ang binilyon ka pesos nga flood control projects. Kahapon, ginhingadlan sa presidente ang 15 ka mga kontraktor nga may pinakamadamo nga flood control project sa pungsod. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. Sa 15, duwa diri ang may mga proyekto sa Iloilo City nga gina-implementar sa District Engineering Office ang DPWH. Ang St. Timothy Construction Corporation ang kontraktor sang Section 1 kag 2 sang flood mitigation structure sa Lapuz, Iloilo City. Amuman, ang Section 1 sa kasubong estruktura sa wala madeterminar nga lokasyon sa syudad. Samtang, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation naman ang kontraktor sang Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project sa wala man matumod nga adres sa syudad. Ang pondo sa mga proyekto ang naglamotanan sa 575 million pesos. Basi ghost project na non-existent. So, kita mismo, wala ta kabalo kay way gina-coordinate sa aton. Flood control para mag-control sang flood kung wala man lang niga-serve. Anong purpose ini? Pagpati sang punong barangay kag pila ka residente sang Barangay Lapuz Norte, ang flood mitigation structure sa Lapuz amo ang proyekto sa Budburan Mansaya Creek. Ini ang ginabuluban dagin siguran sa 2023. Apang tubtob subong, wala man matapos. Dako permission sir. Iti mag-ulan todo sir gabaha sa amon. Taas tubig. Dapat ani sir itapuso nila sir. Yung ging padayon nila ang kwarta nagkatusan sakto way day problema diri. Nagpamalibad nga maghatag sa pahayagang DPWH ICDO sang ginpagigangutan sang news team ang ila spokesperson. Suno sa DPWH 6, pangayuan nila sang status report ang ICDO tuhoy sa 4 ka mga proyekto. Mag-conduct din tayo ng initial kung anumang assessment tungkol dito. Sa part namin transparent naman ang DPWH, particularly dito sa Region 6. Kung ano man ang kailangan malaman ng mga tao o kung sino man, open naman kami. Pwede naman kaming makapag-cooperate anytime.
Jert, sa report sang ICDO mahibaloan kung nag-eksister gid man ang apat ka mga proyekto. Samtang gintuwa naman ni Limpenko nga mga presentar inibuha sa ginabanta 1,000 nga mga flood mitigation project sa rehiyon malin na 2022 tubtob subong nga tuig sa Committee on Public Accounts sang Kamara. Jert? Madamo gid ng salamat sa detalye, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. 3 kabangkay na sapuan sa separado nga lugar sa Talisay City, Negros Occidental. Yaring balita. Nasapuan ang bangkay sa isa ka lalaki nga nagasuksok sang blue nga jacket kag dilargo. Natalupang danini sang grupo sa kabataan Lunes sa Kagahon sa bangin sang Barangay Concepcion. Sa unahan, may nakita ang abandonado ng motorsiklo kag helmet. Pasado, alas 9 sa aga, nasapuan naman sang naglabay nga lalaking ini nga bangkay nga yara na sa advanced state of decomposition sa katubuhan sa Barangay Matabang. Isa bagit, kabangkay sa lalaki nga nakasando sang blue kag naka-shorts ang nakita pila lang ka metros di nasapuan ang una nga bangkay sa Barangay Concepcion. May na-recover nga kutsilyo, liabe sa motorsiklo kag sling bag lapit sa bangkay. Kaya na sa aga, nabtan sa news team ang ining pamilya sa isa ka punerarya sa Silay City, Negros Occidental. Positibo, kagin kilala sang himata ang ikatatlo nga bangkay nga nasapuan sa Barangay Concepcion nga si Mars Reyes, 47 anyos. Taga Estefania Bacol City biktima nga nagkatrabaho bilang barbero. Nakaagi ini preso bangod sa illegal nga droga. 2023 sa nakagwa sa presuhan paagi sa plea bargaining agreement. Pamilyado ini kag may duha ka kabataan. Agosto 10 sa naghalin ini sa balay kag wala na makapauli. Ang pesabong ginana naman ng hostisya kung sino mangkit nag-ano sa iya. Nang Lord, kabay pa nga ikaw na lang bahala nga mag sungka sang naghimo sini. Okay, wala mga minag-intra sang iya nga ginaobra. Wala nila sa bisyo. Wala na mo mabalad. Kaya kami pamilyado mo, ginuo na lang ng kabalo. Padayon pa, ginaibisigaran sa kapulisan kung konektado ang kamatayon sa mga biktima kag kung anong motibo sa pagpatay sa ila. Hindi tapagid matulid kung ano gid ang motive, no? Kay una, isa pa lang na-identify naton out sa mga victims and ang duwa is still remains unidentified pagyapon. So it's really crucial na dapat ma-identify naton ang victims kay para nga may lead kita nga bag-o. Nagdukod sang Special Investigation Task Group nga magatutok sa investigasyon. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 54 anyos nga babae na patay bangod sa dengue sa Dumangas, Iloilo. Samtang 12 kadugang nga leptospirosis cases na record sa Iloilo Province. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Naglabot sa 243 ang bagong nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa katapusan nga semana sang Hulyo tubtob sang Agosto 2, apang mas manubo gihapon ini sang 22% ang kabugusan nga kaso subong nga 2025 kung ikumparar sa pareho nga tion sang 2024 base sa datos sang Iloilo Provincial Health Office. Sa piyak sini, may isang nga ginapatihan na patay bangod sa dengue sa probinsya. Ini amo ang 54 anyos nga babae nga taga Dumangas, Iloilo. Bangod sini, nagsaka na sa 14 ang dengue death sa Iloilo Province. Ang ini nga pasyente may malatian man sa kidney kag ginasuspetsahan nga na stroke man antes nga napatay. Ang ini nga kaso pag-review pa sa aton nga dengue death review committee. Ginapasiguro sang IPHO nga nagapadayon ng dengue initiative sang tag sa Cabanwa agud matap na ang pagdamo sang kaso. Samtang, naglabot sa 98 ang kaso sang leptospirosis sa unang nga 7 ka bulan sang 2025 sa Iloilo. 12 diri ang bago nga kaso. Ang mga kaso ang na-record sa 32 Cabanwa sa probinsya, which is 8.9% higher compared to the same reporting period of 2024. Duwa na ang na-report nga ng patay tungod sa balatian. Kalabanan sa natapikan sang leptospirosis ang mga persona nga nagalusong sa tubig baha kag sa talamnan. Suno sa IPHO, ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha sa higko o kon ihi sang ilaga, ido kag iban pa nga sapat. Mahimo nga makasulod ang bakterya sa lawas ng tao kung may contact sa infected nga tubig kag duta, ilabi na kung may pilas. Sa tion nga maeksperiensyahan ang simptomas kaangay sang hilana at pagpanalakit sa lawas kag sakit sa ulo, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Libre naman ang prophylaxis para sa leptospirosis sa mga rural health unit. Upod ka si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas.
Balantahin mga kapuso, mas nagbaskog ka. Ginaglabot na sa typhoon category ang Bagyo Goryo samtang padayon yung nagahulag sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Baus amat-amat nga pagalapit sang Bagyo Goryo sa Taiwan, ginpasaka sa pag-asang signal number 1 sa Batanes. Sa latest bulletin sa pag-asa, ulihin na sipatan 560 kilometers sa sidlangan sa Itbayat, Batanes. Posible ini mag-landfall sa Taiwan buwas sa hapon, kaginalauman nga magwa sa par sa gabi. Magduwa sa Bagyo Goryo, padayon sa gihapon ang pagluntad sa habagat kag nag-apekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Island region. Posible ang mabaskog nga ulan sa pila ka lugar. Kapuso, subong adlaw, ginasaulog ang International Youth Day. Ang usini, ato ni baluon ang pila ka mga sirkumstansya sa pagsulod sa pila ka mga pamatanon sa grupo o kun gang, ilabi na nga sandamlaglam, pila sa ilan na ulamid pa sa kinagamo. Ini ang tutukan ni Zen Kilantang Sasa sa GMA Regional TV presents Grupo sa mga Pamatanon. Preska pa sa paminsaro ni alias Mark ang iya mga nangin eksperyensya sang nangin leader ini sang isa ka gang. Ang bonding kuno sang grupo ang nag-engganyo sa iya nga magsulod. Apang narealisar sini sang ulihi nga wala sang maayong nga bentaha ang pag-entra sa gang. Madumduman pa sini ang mga rambol kag pang tripping nila sang una. Nagbago ini sa makilalang iya partner kag nag-abot ang iya baby girl. Puro sabang ma'am. Ginbuya ka ma'am. Para siyempre may pangabuhay ako, ma'am. Hindi ako gusto sa mga gumugamo, mga kung labay-labay man, ma'am. Hindi muna man, ma'am. Tuway ka man dakwa, ma'am. Sunod-sunod ang mga insidente sang kinagamo sa mga pamatanon ang nagluntad sa Iloilo City sang damnaglang. Lakip diri ang mga rambol kag bunanay nga ang mga imbulbado, ginapasuni miyembro sa mga gang. Ini nga problema ang ginatutukan sang Iloilo City LGU. Para sa Iloy nga si April Rose, mabudlay na subong ang pagdisiplina sa kabataan. Gani ginasiguro gid sini nga ang iya duha ka bata nga teenager ang yara sa insakto nga dalan. Pamaagi sini ang open communication sa iya mga bata. Dapat nga ipakomportable yun mga bata mo magstorya sa imo. Mas tabla kung ano na pobra nila sa eskwelahan nila. Kaya siyempre hindi basta mo padadadlaw, ma'am. Base sa datos ng Iloilo City Police Office, may 9 ka mga grupo sang pamatanon sa syudad. 86 naman ka individual ang ginakabig, children at risk nga kabahin sa mga grupo. Number 1, ang pinakatuyo taga is to rescue them. No? We are aligning our activities with the Iloilo City government, and we were given ample budget and time for activities. Ginpaidalom sa case conference ng City Social Welfare and Development Office ang kutob sa mga imbulbado sa gang war. Plano sang syudad nga ipaidalom sila sa community service. Sa mga bata, hindi ta paguyangan ng aton nga future. Bata pa kita, hatag tang efforts ta energy naton sa mayo nga mga buluhaton. Suno sa isa ka psychiatrist, pila sa mga rason kung nga ang kabataan ang nagaintra sa mga grupo o kun gang among problema sa sulod sang balay. Peer pressure o kun curiosity. Dako man ang papel sa ginikanan sa pagpadako sa mga bata. Kung anong kakatabo sa balay, makita mo man sa behavior sa isa ka pamatanon. Aside from that, isa sa mga i-consider is ginatawag natin ng mga personality disorders. Ginpahayag sa Department of Education 6 nga ginatutukan sini ang mga estudyante agud malikaw sa pag-intra sa mga gang. Ginahatagan man sang importansya ang mga estudyante nga biktima sang bullying o kung pagpang-abuso. I-activate ang atong sininga Child Protection Committee sa school level. Number 2, ang atong sininga mga learner rights and protection officers and focal persons activated din sila to provide the necessary intervention sa atong sininga mga kabataan. Bangod masami nga nagakatabo ang mga insidente sa gwa sang school hours kang hindi sa eskwelahan, naga-coordinate naman ang DepEd sa mga ginikanan, agud magiyahan sang insakto ang ila kabataan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Archdiocese of Haro nagpaandam sa publiko na tuhoy sa lalaki nga nagapakuno-kuno nga pari. Si John Sala nakatuto.
Sa sini nga video nga gintugyan sang Archdiocese of Haro sa news team, makita nang ini nga lalaki nga ginatawag pari sa mga tawo. Makita nga kasubo nga may mga papeles ini nga ginaasikaso. Kuha ini isang 2010 pa. Ang lalaki sa video nagapakilala sa mga ngalan nga Father Charles o kun Brother Charles. Ini nga nagapakuno-kuno nga pari kag nagapatigayon sa mga seremonya kag mga aktibidad nga para lang kuntani sa mga naordinahan nga pari. Kag ini ang may kabaylo sang donasyon. Magluwas ini nagapatigayon man ini sang iban pa nga mga transaksyon kag nagabaton sang bayad. Suno sa direktor sang Commission on Social Communications sang Archdiocese of Haro. Madugay na nila nga na-monitor ang mga aktibidad ni Father Charles. Sa damnag lang ginreklamo ini sa mga ginaligarigin scam sini, gani nagpagwa na sang statement ang Archdiocese. Sa una natatbo ina and then nagbalik naman liwat kay may duha ka tawo nga nagreklamo nga nagbayad sila sa pagpatigayon sang ilang mga papeles. So gingamit niya nga nagamisa siya sa among nga lugar, sa among nga simbahan. So dito nagtawag sila para nga i-confirm nga nanungod sa pari ito a follow up sa silang document nga ginpangayo niya nga siya ang mapatigayon. Tapos wala gali. Posible suno kay Father Colada nga nakaagi eskwela sa seminaryo o kung nakaagi serve sa simbahan ang natungdan nga lalaki. Butangan nakahibalo ini sa mga seremonyas. Beware nang sa siniya tawo nga iyang ngalan, nagadamo-damo siya alias no, Father Charles, Brother Charles, no, family name nga Fontanillas, Lobaton, Espinosa. So ti mag-avoid no sa paghiwat sa transactions. Kay ti una sa may ara sa mga hospitals nga naga-administer siya sa last sacraments no kay nagapangayo sa mga donations. Ginatunan pa sa karon sang Archdiocese kung magapatigayon sang legal action batok sa natungdan. Ginatinguhan pa sang news team nga makuha ang bahin sang among lalaki. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, malubog nga tubig ginareklamo sa pila ka residente sa Bacolod City. Kabangdanan sini na tumod na sang water distributor. Yaring balita nga itong gintutugkan. Nagapulaw na sa pagpatubod, nagaantos pa sang baho kag malubog nga tubig si Nanay Roselia. Daw gayelo. Uy, kung nagagamit ga kami gamit sang tubig pagtigang. Hindi mo surdaan kami kung sila nga tinaw ang gagawa sang tubig. Ini man ang reklamo ni Nanay Lydia. Damo sa kwan ang linugdang nga daw lumot-lumot. Damo nga kwan. Tapos nasun daw tuktok. Pilala sila sa mga konsumidor nga nagaantos bukod sa hindi maayo ang kalidad sang tubig nga ginasupply sang water supplier sang syudad. Suno sa General Manager sa Masiwa, ang kabagdanan sini among gipatigayong na valving activities. Ginaako na siya naton ang natabo. Na ang nagturbid, nagtamo na ang tubig natin subong, nakawalambot na kita 108 million liters a day. Mga tagaan na sa tubig, ang mga wala sa tubig. Nag-open kita valve, tawag na nila nag-valving kita. Agod nga masudlan, mostly ang saramilo, dekada na wala na open damo yung mga sediments na dito na nag-tipon, kag nag-flush out. Nagpasalig kay LGU nga tutukan na reklamo sa mga residente kag magapakigangon sa Masiwa. Apang ang pila ka mga residente sa barangay Sumag, hindi na kuno makahulat pa. Ang iban, nagdesisyon na lang magpautol sang kontador sa tubig. Ipa-cut off na lang. Kay wala na gid until sa time nga wala na gid nagtubod. Mahamo na lang kami may tubig kami nga amon gid jay kag ma-maintain namon ang amon nga kinalanon. Halos wala kay nang nagpatasok na gid lang kay halin ti diri. May mga bomba na ganing tubig hindi nami. Opod, Kirino Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Abiso sa mga tumalanaw, sensitibo ang ini nga balita, tuman ka damo nga langaw ginareklamo sang ginabanta 5 kagatos ka mga pamilya sa barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Operasyon sang poultry farm sa barangay Gintas nga ginatudlo rason sang pagdamo sang langaw temporaryo nga ginpauntad sang LGU. Si Kim Salinas nakatuto. Langaw diri, langaw didto. Sa kanan man, sudan, lababo kun din man nga parte sang balay. Ini ang nagaperwisyo sa kinabulubanta 5 kagatos ka mga pamilya sa barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Paano kita ni kanegosyo? Duwa na ini kasi mana nga ginagunto sa mga residente sa barangay. Ginakabig man ini nga peligro sa ilay kayong lawas. Matulog ka, nagharapon sa ilong mo, sa baba mo, sa dalunggan mo, hindi ka katulog maayo. Kung may sabaw ka,
mabalik na mong sabaw mo nga mahigop ka, wala ka nahigopon kay puro na langaw ang nagalutaw sa sabaw. Ang ilang napatiyan niya ginalinan sa mga langaw ang poultry farm sa Barangay Halawod, Barotac Nuevo. Mga isa pa lang inikatuig nga gintukod. May isa pagid ka poultry farm sa amuman niya barangay apang madugay na naga-operate. Ang mga pamulo na pinirmahanay nga ipataka sa ibabaw sa munisipyo mismo. Sanggin kaduan sa news team ang barangay sa rin ng poultry farm. Natukiman nga mga pabuluyo diri ang nagareklamo man sang hindi magwantahan niya baho sa mga itisang manok. Ang kwantahan mo bala, may mga bata kami tapos tungkuang gani lain pa ginawa ko tama gikabaho kita na. Makapila na ini kabeses sa gindangop sang barangay sa supervisor sang farm. Aksyonan man nanda ko nung kahimuan ka mga kanal, mga buho, matampukan ang ite nga hindi magbaho. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bayan ng tagdumalahan sa mga poultry farm. Apang wala kami makasulod, tungod pribadong alote ang alagyan. Apang suno sa LGU, ginaktuan na ini isang tagiya sang nagligan niya simana. Ang ginatulo sang LGU nga kabangdanan sang problema. Amo ang poultry farm sa kaiping lang nga barangay Gintas. Nagaapekto ini sa 4 pa ka barangay sa Banwa. Bangod kuno sa Bagyo Dante, ginbaha ang poultry farm gani naglinaptang iti sa manok nga nangin kausa sang pagdamo sang langaw. Bangod sini, nagmando ng alkalde sang Barotac Nuevo sa mga adlaw sang temporaryo nga pagpasirado sang poultry farm tubtob makayo ang natumod nga mga problema. They should clean their farm and must request for inspection before they are permitted to reload. Sa pagkasanitary, ilang ang ilang fly control program. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, bangon sa padayon ninyo nga suporta kag paglantaw kada gabi. Nagarangkad ang ratings sa mga programa sa GMA Prime. Base sa aggregate o gintingog nga ratings nga na-record sa Nielsen TV Audience Measurement, ang hit superserye nga Encantada Chronicles Sangre nakakuha sa 11.8% rating sa Bugos nga Pungsod. 12.8% ratings naman sa Urban Philippines siyang July 25 tubtob August 8. Mas mataas ini isang 12.2% people rating sa kadungan sini nga programa sa Urban Philippines. Ang action drama nga Sanggang Dikit for Real, starring Dennis Trillo kag Jenny Mercado, mayara asang 7.9% people rating sa Bugos nga Pungsod humalin July 21 tubtob August 8. 8.6% rating naman sa Urban Philippines. Mas mataas kung ikumparar sa kadungan sini nga programa. Ang Beauty Empire nga ginabidahan ng Barbie Forteza kag Kyrene Alcantara naman naka-record sang 4.1% aggregate rating sa Bugos nga Pungsod halin sang July 7 tubtob August 7. 4.6% ratings naman sa Urban Philippines. Pareho man nga mas mataas kung ikumparar sa nakuha sang kadungan nga programa. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kagmangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakilalaan na ang lalaki nga nasapuan kagabi sa barangay Bungol, San Vicente, Gimbal, Iloilo. Base sa pagpangusisa sa Gimbal Police, ang lalaki ang ginkilala kay Graciano, 47 anyos, isa ka pintor kag residente sa barangay Igcocolo sa Amunga, Banwa. Nakita sang isa ka manong pangisda ang bangkay sining nga nagalutaw sa baybay kang ilagilayon ginpahigad. Base sa investigasyon sa kapulisan, ginpahayag sang iya kaupod nga isa man ka pintor nga nagapaminta sila sa isa ka balay sa barangay Santa Rosa, Laguna. Pagkatapos ng ilang obra, upod sila nga nagpauli. Apang nagpabili ng biktima sa Gimbal Public Market. Dugang pa sa iya kaupod nga nakita niya nga nagapalangluya ang biktima antes sa sapuan sa dagat. Ginhingagaw pa ini nga madala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Wala man ginadula sang kapulisan ang posibilidad sang foul play sa kamatayon sini. Kapag inagin ipot man ng ato ng investigador ang area, kung base na posible nga nakakita siya, pero wala maging task man ato ng iyang kasin nga palapulik man siyang paano pala nga nakalapot dito sa barangay Paul. Arestado naman ang 25 anyos sa si Alice John, residente sang Lemery, Iloilo.
matapos ginaligargin snatch sining cellphone sa isa ka lalaki sa San Rafael, Mandurriao, Cainas ang Kagahon. Sa investigasyon sa kapulisan, nagalakat sa dalan ang biktima nga si alias Leonard sang golpeada nga ginpugos ng sospek ka ginagaw ang iya cellphone. Gilayon ini nga nagpalagyo apang tigayon nga nadakpan sang naglagas sang nga kapulisan. Nabawi sa sospek ang cellphone nga nagabalor sang 14,000 pesos. May record man kuno sang pagpangawat ang sospek sa Lemery suno sa kapulisan. Ginpasakan ini sang reklamo nga robbery subong adlaw. Nagasyagit ang aton nga kwan, yung biktima ngayo bulig. So ang aton nga standby nga patrol dira sa may Smallville area, amo na nga madasig sila nga nakaresponde. Ginpadala na sa Land Transportation Office Region 6 ang show cause order si alias Ronnie tag-iya sa traditional jeep nga nakuhaan sa video nga nagabuga sa madamol kag maitom nga aso samtang nagabiyahe sa syudad sang Iloilo. Ginmanduan ang tag-iya sang jeep nga magsumiter sang sabat sa sulod sang 5 ka adlaw halin sang pagbaton sang notice kung nga hindi siya pagpapanaugan sang administrative kag legal actions. Pananglitan hindi makasumiter sang sabat, magapadayon ang LTO sa pagresolbar sang kaso base sa ebidensya nga yara sa ila. Sunod sa LTO, ini nga akto ang nagalapas sa Republic Act number 8749 o kon Philippine Clean Air Act of 1999 nga nagadumili sang smoke belching. Alkalde sa Moises Padilla kag duha pa ka empleyado ginpamatmatan nga guilty sang ombudsman sa mga kaso administratibo bukod sa hindi pag-issue sang permit sa isa ka punerarya. Nakatutok Aileen Pedreso. Guilty sa kaso nga grave abuse of authority kag neglect of duty ang alkalde sang Banwasang Moises Padilla na si Mayor Ella Garcia Yulo. Upod ang duha pa ka empleyado sang munisipyo nga sa Archie Montelibano kag officer in charge sang Business Permit and Licensing Office nga si Warren Huxon. Inibase sa desisyon sang ombudsman sa mga kaso administratibo nga ginpasaka sa negosyante nga si Ramon Villaflor. Nag-ugat ang reklamo matapos ginapahayag wala gilayon ginisyuhan sang business permit ang punerarya nga ginapanagayahan sang complainant. Sunod sa tagreklamo, January 2023 sang nag-apply ini sang renewal sang business permit sang punerarya. Apang naglabot na sa 4 ka bulan, wala sa gihapon ini maisyuhan sang permit. Actually, renewal na nga yung business permit. Sa 2022, may permit lang yan. No? Kasi sa 2023, sa ng renewal na lang na. Ginapalua ko nga palua, wala Japon. June 14, 2023, sang liwat ini nga nagpadala sang sulat sa opisina sang alkalde. Agud i-follow up ang request nga business permit nga wala gin-issue sa among tuig. Apang June 26, 2023, sang nabaton kuno ang notice of denied gikan sa officer in charge sang Business Permit and Licensing Office. September 11, 2023, sang nagpasaka ini sang reklamo sa ombudsman. February 20, sang nagwa ang desisyon. Maga-file naman sa motion for reconsideration ang alkalde kag duha ka empleyado. Parte sa ombudsman nga case namon, sa subong ang ginahikutan namon ang appeal or ang motion for reconsideration namon nga ginaupra. Hindi pa man na final, amo gina ang ginatawag namon nga work hazard. Bilang pinalidad sa kaso, ginmanduan sang ombudsman nga magbayad sang katumbas sang 6 kabulan nga sweldo. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. May mag-abot nga bulig para kanday Adamos kag Flamara. Sino bala ini? Sa piyak sang kalainan nga ginahimo ni Kami, mahimo bala ni Tera nga buligan siya. Ano bala ang mga reaksyon ni Mitena bangod sa pagpalpak sang iyang mga plano? Bantayan mga puso sa Encantadia Chronicles Sangre, Monday to Friday sa atong Jimmy Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, stress ka bala sa biyahe pakadtuman o kung papauli halin sa trabaho o kung sa eskwelahan. Sa Bacolod City, nadula ang stress ang pila ka mga pasahero sa isa ka modernized PUJ nga may ruta alihis downtown area bangon sa Good Vibes nga dala ni Angelo, 24 anyos, isa ka passenger assistant officer. My name is Angelo D. Agustin. Hello! Hello, kabongka! Sa video makita nga energetic si Angelo samtang nagapanukot ka nagapangkuha sa ticket.
Pati sa pagtawag sa mga pasahero, feel na feel gid sini. Sunod sa uploader nga si Marnel Castro, dako nga bagay nga may pareho ning Angelo nga makapadula man sang stress sa simple nga pamaagi. Ayos gid. Mga kapuso, ako si Jethro Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.